kalusugan ng aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Velarde, na patuloy siyang gamitin, daluyan ng kapangyarihan. Muli, hayaan mo ikaw ay aming papurihan, parangalan, sa ngalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Glory to God, glory to God, glory to God. Buksan natin Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 12, talatang 13 hanggang 21. Luke chapter 12, verses 13 to 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Sino naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Ano gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't
magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga magulang at kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago tayo magpatuloy, taas muna natin sa Panginoon ang mga bagay na nating dala-dala. Tubig, langis, panyo, Biblia, larawan ng asawa kung mayroon. Mga larawan ng mga marites sa sentral. Pagdasal natin sila na may magbagong buhay at makasama natin sila rito. Okay, hallelujah. Dasal tayo. Panginoon, alay po namin siyo. Hindi lang mga bagay na dukoy ng aming puso, isip at kaluluwa. Pagpalay mo po ang daladala ng aming mga kapatid. Dalangin namin ang mga bagay nito ay gamiting daluyan ng kapangyarihan. Ang tubig, langis, panyo, Biblia, ang rosaryo, ang lahat ng alam mo pre-request, Amay, naangkin namin darating sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Kumusta na kayo? Thank God, I am blessed, Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig mo'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Patayan at tanda, dahil may kakaiba. Pag narinig ang kanyang salita, sasabihin mo ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kay El Shaddai, sa kanya'y nagbigay, siksik-liglig umaapaw ang buhay. Kay El Shaddai, sino di magkano? Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, Pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, Pag-ibig ko'y wagas na. happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman
mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay! Amen. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Amen. Glory to God. Pwede na kayo maupo, mga kapatid. Glory to God. Batiin yun yung katabi, maligayang Pasko. Oh, yan. Pag nagbabatian kung sino yung unang bumate, siya nang bibigyan ng regalo. Ha? Dahil binati niyo yung katabi niyo, bigyan niyo ng regalo. Pero sa totoo lang mga minamahal, inuulit ko to kahit saan ako magpunta ng prayer meeting, mga kapatid. Ang pinakamasayang Pasko ay hindi yung Pasko ng pagsilang. Ang pinakamasayang Pasko, yung Pasko ng muling pagkabuhay. Dahil kung hindi nabuhay si Kristo, wala tayo ngayon sa simbahang ito. Sabi ko nga, mukhang iba-iba ang tribo natin. Halimbawa, sa Ilocano, mga Igorot. Sa Bicol, hindi ko lang mga tribo nila. Pero pag sa ibaba, Mindanao, iba na yung kanilang tribo. Maaaring mga Badyaw, mga Maranao. Kung hindi natin nakilala si Kristo at kung wala ang simbahan, malamang kapatid, hindi tayo magkakilala ngayon. Pero salamat kay El Shaddai, salamat sa ating Panginoon sa Kristo, siya'y nabuhay na muli. At ang pangako ng Panginoon, dahil siya'y nabuhay muli, babalik siya upang tayo ay dalhin sa kanyang kaharian. Ang tanong, handa ba tayo sa pagdating ng Panginoon sa Kristo? Oy, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Hindi ibig sabihin ni ilan tayo rito, hindi natutugon yung mga... Di ba? Dapat handa tayo sa pagdating ni Kristo. Paano natin ihanda ating sarili? No? Mga tao hirap na bitawan ang lipunan. Halimbawa, papipiliin ko kayo, saan nyo gusto, Pilipinas o Hong Kong? Natural, Pilipinas. Pero nandito kayo sa Hong Kong. For a reason. Pero kung papipiliin kayo, Hong Kong o Amerika? Maganda naman eh. Tama naman. Alam mo, ngayon lang tumama ang sagot nyo. Alam mo yung mga prayer meeting na pinuntahan ko, ang sagot nila, dito pa rin kami. Pero sa totoo lang, kapag sinuko mo na ang buhay mo kay Kristo, kaya mong iwanan ng lahat para kay Kristo. Diba? Iniwan nyo nga ang Pilipinas para sa pamilya. Ngayon, iiwan nyo ang Hong Kong para sa Amerika. Of course, kung saan kayo dali ng Panginoon. Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Si sister kanina nag-share, for good na siya. Pero hindi ibig sabihin, for good na siya, uupo na lang siya. Di ba? Sabi ni Father kanina sa homilia, tinawag tayo to be a disciple. Para humayo, para ipakilala si Kristo. Upang tayong lahat ay makasama sa kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos, kapatid, napakaganda. Hindi ko pwedeng maikwento kasi hindi pa ako nakarating. Mas nakakatakot naman kapag dumating ang panahon, no? Ay hindi pala tayo papunta sa langit. Mas nakakatakot yun. Isa sa mga, itong iniisip ko kinatatakutan ko sa buhay ko. Alam niyo yung kinatatakutan ko sa buhay ko? Yung dumating si Kristo, lahat ng mga taga-Hong Kong nasa langit. Mga anak ni El Shaddai nasa langit. Tapos hinahanap niyo yung kalbo. Napunta yung preacher doon. Naku, nakita niyo sa ilalim, lalangoy-langoy. Yun na nakakatakot na aking, I really dread it. Kumbaga, wag naman Lord, have mercy. Kasi after all these years, inabot ka ng 37, 38 years sa gawain ng Panginoon. Tapos, pagdating sa dulo, doon ka lang pala sa impyerno. Tapos habang ako'y lalangoy-langoy doon, may tatapik sa aking balikat. Hoy, Brother Boyet, bakit nandito ka? Hindi ba't nandun ka? Kasi nung pumunta ako sa Wednesday group, nakita ko itsura nila. Sabi ko, igsian na lang natin. Total, ilan lang naman. Tapos, hindi ko pa sasabihin yung totoo. Ikaw naman, bakit nandito ka? Kasi, yung pumalit sa yung preacher, sinabi yung totoo, at kahit ilan tayo, binigay niya ang todo. Kaya, ikaw anong ginawa mo nun? Absent ako. O nakatulog ako. Yun ang mahirap.
Huwag nawa tayo, mga kapatid, mag-reunion sa... Kailangan mag-reunion tayo sa harapan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Now, let's go to the gospel, mga kapatid. Tingnan natin ibanghelyong ito. Ang sabi rito, mga kapatid, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, sino naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Wow. Alam niyo sa Israel, may batas doon. Ang batas doon, mga kapatid, sa mga Hudyo, ang panganay na anak ang magmamana ng dobleng ari-arian ng pamilya. Sinong panganay dito? Wow. Sister Rose, ikaw panganay. Kung ikaw pala Hudyo, doble ang mana mo. Kapag panganay, no? Hinihingi ng taong ang hinihingi ng taong ito kasi itong humihingi, bunso ito eh. Sabi nung lalaki, iutos nga po ninyo sa aking kapatid kung ibigay niya ang aking bahagi ng aking mana. Mukhang hindi ito panganay kasi hinihingi na niya yung ari-arian eh. Sa batas ng mga Hudyo, mga kapatid, tatay lang ang nagdidesisyon. Tatay lang ang nagdesisyon kung sino ang karapat-dapat na gawin ito. Kaya nung tinanong ng taong ito, ang Panginoon Kristo, sabi niya, sino ba naglagay sa akin ng authority para sa inyong magkakapatid na tagapaghati ng mana? Pero ang gusto talaga ng taong ito, magkaroon siya ng mas malaking bahagi ng mana. Ito sabi sa Deuteronomy chapter 21 verse 17. Ang kikilanling panganay ay ang una niyang anak at dito ibibigay ang dalawang bahagi ng kanyang ari-arian kahit siya'y anak na hindi gaanong mahal. Kahit sabihin natin, ganito ako sa panganay ko. Pero pagdating ng panahon, yung tatay, ibibigay pa rin yung malaking bahagi. Subalit, hindi na parito si Kristo para sirain ang relasyon ng tao sa kanyang kapatid. Ang nais niya ay ayusin ang relasyon ng tao sa kanyang kapatid. Yun naman talaga ang purpose ng Lord. I-restore ang relationship ng bawat isa. Bakit nagkakaroon ng gera? Bakit nagkakaroon ng away-away sa pamilya? Kung titingnan natin, mga kapatid, ang pinaka-root cause nito, ang pinaka-ugat ng pagtatalo, pag-aaway-away sa pamilya, sa bansa, greed. Ang ugat ng problema, mga kapatid, ay kasakiman. Nagsimula ang talata sa ilang lalaking humihiling kay Jesus na mamagitan sa nanghatian ng mana. Pero binalingan agad dito ni Jesus at binigyan ng babala. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan. Mag-ingat daw tayo. Marami palang uri ang kasakiman. Una, of course, kasakiman sa pera at kayamanan. Dami-dami mo ng kotse. Makita ko sa TV. Halos 49 kotse. Hindi pa makontento. Nakita yung magandang payong, yun ang binili. No? Yung mga ganun eh. Or, naglalatag ka sa lamesa, trilyon-trilyon. Tapos pinangsusugal lang. Ano kayang gagawin sa perang yun, ano? Sometimes ang tao nabubuhay na wala akong pakailam. Malunod na kayo sa tubig. Basta ako, nasa ferry boat ako, nasa, ang tawag doon, yate. Sosyal, no? Yate. Mahal kaya ang yate. Ni minsan, di pa ako nakasakay ng yate. Nasakay ko lang, bangkang walang katig. Sa Saswan, Pampanga. Sakim sa kapangyarihan. Naku, yan. Maraming ganyan. No? Kaya naman nagiging sakim. Kasi gusto ko, makakuha yung isa pang parte ng lupang yan. Akin yan. Kapag maraming nakasikat. Alam mo naman sa atin, sa lahat ng lipunan, halos mga kapatid, meron tinatawag na unfair advantage. Ano yung unfair advantage? Ito yung kalamangan na talagang kitang-kita mo unfair. Bakit? Kasi, pag meron ka, malakas ka. Pag marami kang dough o dollars, abay, teka muna. Ang ganda ng serbisyo sa iyo. Sa isang restaurant, pag nakakita kang na may pumasok,
Sa restaurant, may nakita mga naka-t-shirt lang, hindi pinapansin. Pero Diyos Mario Joseph, pumarada ang ganda ng kotse, Tesla. Ay, dumaan. At kung todo, puminsan na natatawa ako eh. Doon sa Maynila, pumunta ko sa isang restaurant, naka-t-shirt lang ako. Tinitingnan ako ng gwardiya. Duda sa akin. Bumalik ako, nakabarong na ako. Sabi, good morning, sir. Talaga naman. Iba talaga dating kapag gano'n, di ba? Kapangyarihan. Ari-arian, ito pa. May mga taong sakim sa ari-arian. Uy, pero naman ang plancha mo. Uy, bakit? Umili ka. Hihiramin lang eh. Ang problema naman, yung mga nanghiram, hindi naman binalik. Kaya naging sanhi tuloy naging sakim tuloy kasi ilang beses ko nang pinahiram, lahat ng pinapahiram ko siya, hindi mo mabalik eh. Huwag na lang pahiramin. Pero ano doon is, pag sinabing sakim, hindi, ikaw lang. Isa pa sa uri ng kasakiman, sakim sa kaibigan. Yung tropa-tropa lang, kayo lang. Huwag kang lalapit sa kanya. Tayo-tayo lang. Huwag kang didikit doon. Ako, kilala. Sakim sa, huwag tayo, mga Pilipino, tayo lang. Mahirap pala yun. Huwag tayo doon dahil haba buhok nun. Dito tayo sa mga maigsi buhok. Or, sa sobrang selos, nagiging sakim. Huwag kang didikit-dikit sa lalaki yun, Hindi, friend lang. Hindi pwede. O kaya babae. Huwag kang, kumbaga, pinoposes mo yung isang tao. It's another form of greed. Akala natin, pera lang ang kasakiman. Kumisan, pag sa buhay natin, ayaw na tayong paalabasin ng bahay. Yan yung nangyari sa pandemya. Yung mga gawain sa prayer meeting sa mga, akala mo siguro dito lang may epekto. Sa buong mundo, ang mga gawain dahil sa pandemya, kasi sabi ng mga anak, Nay, huwag ka nang pumunta. Pito ka na lang. Ayan, ang hinawa tuloy. Sige, mayroon naman dyan, may YouTube dyan, manood kayo. Yan ang problema. Doon na lang nakapokus sa YouTube. Hindi na pupunta ng prayer meeting. Maganda naman. Kaya lang, turuan din natin sila na humakbang sa kanilang pananampalataya at maging bahagi ng experience natin na nararanasan sa gawain ni El Shaddai. Doon ba sa kusina, makakasayaw sila, thank God, happy. Hindi. Thank God. Nanonood lang sila. Dito, pag sumayaw tayo, binibigay natin at nakikita tayo ng ating dakilang Diyos na si Yahweh El Shaddai. Marami kasing tao, mga kapatid, ayon sa ating Panginoon Kristo, ang point niya rito, maraming taong iniisip na ang buhay ay nakasalalay sa kung gaano karaming pera, ari-arian o tagumpay ang kanilang naipon. Ngunit, sa mata ng Diyos, hindi ito ang sukatan ng tunay na tagumpay. Wala sa dami ng kotse. Wala sa dami ng bahay. May bahay ka na sa Bicol, may bahay ka pa sa Baguio, may bahay ka pa sa Ilocos. Ako hindi makontento. Yan ang tao ngayon hindi makontento. Walang kakontentuhan, walang kasiyahan. May asawa na sa China. Maghahanap pa sa Taiwan. Hindi na nakontento. Tahimik sila. Ano kaya nangyari? Nagbigay ng bago di naman sinagot ng Panginoon yung lalaki kasi alam niya na ang purpose ng lalaki para makalamang siya doon sa kanyang kapatid. Pero tingnan niyo mga kapatid, ang unang binigay example ng Panginoon ay yung mayamang hangal. Itong mayamang hangal mga kapatid, akala niya, maraming namamatay sa akala Pag akala, mali, kailan ba tumama akala? Hindi pa tumatama yung akala. Iba nga, suspecha lang. Remember mga kapatid, presumption is a sin. Nagpipresume ka ng isang bagay na wala ka namang pruweba, kasalanan pa rin yun. Kasi nag-iisip ka na kaya siguro ginabi kasi ganito. May katagpo. O kaya siguro, mali mo naman, nakatagpo niya si Kristo. Akala ng lalaking mayaman
ligtas na siya dahil sa kayamanan. Ang lalaki sa dalinhaga ay masaganang nag-ani, nagplano siya na sirain ang lumang kamalig at magtayo ng bago para itabi ang lahat ng yaman niya. Sinabi niya sa kanyang sarili, kaluluwa ko, marami ka ng kayamanan na kaimbak para sa maraming panahon, maraming taon, kaya't magpahinga ka na, kumain, uminom at magpakasaya. Pansinin natin ito mga kapatid. Ang sabi niya sa sarili, kaluluwa ko. Now, how do we understand the soul? Pag sinabing soul, self. Okay. Tayong tao, may tatlo tayong bahagi. Spirito, kaluluwa, at laman. Amen? Spirito, kaluluwa, at laman. Ang espiritu, galing sa Diyos, ito ang nagbibigay sa atin ng pangunawa. The Holy Spirit, the Spirit of God, gives us understanding. Kaya mo naintindihan, hindi ka naapektuhan. May dumaan na kalamidad, dumaan ng hindi ka kagad nagdaramdam kasi yung Espiritu nagsasabi sa iyo, huwag ka mag-alala. Tinuturuan tayo. O dinaunawaan natin, kaya pala nangyari yun kasi tinuturuan ako ng Diyos. Yung Holy Spirit ang nagturo sa iyo ng pangunawa. Now, purihin ng Diyos. Yung kaluluwa, ano naman ang papel ng kaluluwa? Ang kaluluwa, yan yung iyong damdamin. Galit, poot, hinanakit, kasiyahan. Yan ang desisyon. Your soul makes a decision. Itong katawan, tagasunod lang ito eh. Di ba? Pag halimbawa, feeling ko, nagugutom ako. Ano gagawin ng katawan? Natural, kakain. Sabi ng kaluluwa, feeling ko eh. Feeling ko, inaantok ako. Anong gagawin ng katawan? Hihikab muna. Pwede ba yun? Feeling ko naantok ako. Hindi ba hihikab mo? Antok ako. Ganun, hihikab muna. Magre-react lang yung katawan mo sa nararamdaman. Sa case ng mayaman, feeling niya, wow, okay na ako. Feeling niya lang yon. Akala niya, okay na siya. Kuminsan sa tayo, feeling natin, matibay tayo. Walang makapaggagapi sa atin. Kuminsan feeling lang natin ito. Tapos pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Tapos kapalaran, humanap ng iba. Diba? May mga tao. Halimbawa ako, lalaki ako. Feeling ko lang, babae ako. Pero ang katawan ko, feeling mo eh. Feeling ko, babae ako. So, utusan niya ang katawan. Kapag kumilos ka ngayon, kikending-kending ka. Kasi feeling mo yun eh. Yun yung soul eh. Yung kaluluwa. Yan, masaya ka. Yung kaluluwa yan eh. Damdamin mo, masaya ka. Tanungin ko kayo, yung inyong may alaga ba kayong aso? Sino may alagang aso? Tanungin ko kayo, may kaluluwa ba yan? Wala. Meron, nagagalit eh. May kaluluwa, ang wala sila, yung spirito. Dahil nalikha ng Diyos ang hayop, sinabi niya lang, magkaroon ng mga hayop. Pero ang tao kakaiba. Kumuha ng putik at hiningahan. At nagkaroon ng buhay. Sa ibang version, ang sabi doon, they became living soul. Buhay na kaluluwa. Ikaw ay isang kaluluwa. Sarili mo, kaluluwa. Noong nakarang undas, maraming nawalan ng pantalon. Sabi lang ako, may nangaluluwa. Nawalan ako ng pantalon. Baka may multo. Kalukuhan yun. Kung nawalan ka ng pantalon, nagnakaw nun tao, buhay. Saka naman nakakitang multong nagpapantalon. Hindi totoo yung, listen, maraming pa sana ako si Sir, pero kulang tayo ng oras. Pagdating dyan, mga kapatid, always remember, huwag mong hahayaan ang damdamin mo ang lumoko sa'yo. Meron sa iyong spirito na magre-remind sa'yo ng dapat mong gawin. O kanina lang, feeling ko, lalagnatin ako. Anong sasabihin ng katawan? Higa na lang tayo. Ay, feeling ko, hindi ako pupunta ng prayer meeting ngayon para bang, hindi ko feel eh. Ano gagawin mo? Doon ka na lang sa flat, doon ka na lang sa office, sa bahay nyo, wala kang ginagawa. Off mo. Mamasyal ka na lang. Pero dahil nasa yung Holy Spirit, ang sabi ng Holy Spirit sa'yo, pumunta ka
sa St. Joseph, kaya ka narito. Kasi ikaw ay inudyukan. Narinig mo ang tinig ng Diyos. Inutusan ng Espiritu ng Diyos ang iyong kaluluwa at ang katawan mo'y lumakad, nagbihis, kaya ka nakarating ngayon sa St. Joseph dahil dinala ka ng Espiritu ng Panginoon. Ang sabi ng mayaman ito sa sarili, kaluluwa, okay na. Marami ka ng kayamanan. Anong mali sa pananaw ng mayaman? Sarili lang niya ang iniisip. Kahit sa ano wala siyang binanggit tungkol sa Diyos o pagtulong sa iba. Akala niya, siya ang may control ng buhay niya. Huwag nating i-assume. Huwag tayong asumera na ako lang nasusunod. Oh. Kaya nga nagulat si sister, sabi niya magpo-for good na siya. Sinabi niya lang yon sa kanyang sarili, for good siya. Pero may ibang plano ang Diyos. Kasi marami nagsabi sa atin, mag-for good na. Pero bumalik uli. Di ba? Kaya mahirap magsalita ng tapos eh. Hindi mo alam ang plano ng Panginoon. Uwi na ako. Parang ako iniisip ko, pagkatapos ng 2 weeks, uwi na ako ng Pilipinas. Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Amen? Akala ng mayaman siya ang kontrol may kontrol. Akala rin niya, ang layunin ng buhay ay aliw, pagkain at kasayahan. Yun naman pinaka-purpose ng buhay natin. O pagkatas kumain, magsaya, at matulog. Ay hindi, mga kapatid. Pero ano sabi ng Panginoon? Hangal, sa gabing ring ito, babawiin ko sa iyo ang iyong buhay. Kahit gaano kakayaman, kung hindi mo alam kung kailan kakukunin ng Diyos at kapag namatay tayo, hindi mo madadala ang kayamanang iyong inimbak. Totoo lang. Kahit marami kang lote, sa Amerika, puro estate, pinag-usapan doon. Hectares. Hectares ba? Basta, ang lalaki ng kanilang mga kayamanan. Di ba? Sa Los Angeles, sa Hollywood. Ang gaganda ng mga bahay. Isang iglap lang. Sunog eh. Naalala niyo na balitaan niyo, nasunog yung mga lugar ng mga artista. Why? Akala kasi nila, hindi sila maabot ng sunog. Nagulat na lang sila, nasunog sila lahat. Now, anong kailangan natin? Kailangan nating maging mayaman sa paningin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ganyan ang sasapitin ng tao na papayaman para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ano ibig sabihin ng pagiging mayaman sa Diyos? Pag sinabing mayaman sa Diyos, marunong magbahagi at tumulong sa nangangailangan. Marunong magbahagi. Alam mo, kuminsan, tamad tayo mag-share. Isang uri pala ng selfishness yun. Kaya pinagbaala ko, woo! Sino magpapagtoo? Bahala kayo, hindi mo na ako magpapatotoo. Isang uri pala ng selfishness yun. Bakit? Pinagpala ka, hindi mo malang pinaalam sa amin. Nung ako'y na-assign sa Bohol, may taga-Bohol ba rito? Nung ako'y na-assign sa Bohol, may nagpuntang grupo ng mga Abu Sayyaf doon, sa Bohol. Ang layo-layo ng Mindanao, nakarating yung Abu Sayyaf sa Bohol. Alam nyo, ang nangyari? Sa gutom, iba nangamatay. Ang natira, 4. 4 na lang na Abu Sayyaf natira nun. Sabi ko sa mga preacher doon, uy, hanapin niyo yung 4. Kasi may pabuya. Nung panahon ni Presidente Duterte, ang bawat isang tao ng Abu Sayyaf is 1 million. O, isang tao 1 million. Tapos yung gobernador ng Bohol, nagdagdag pa. Sabi yan, gawin nating, magbibigay ako ng 500,000. O di, 1.5 per head. Sabi ko sa mga preacher, pagkakaton nyo na yun. Hanapin nyo na. Ako, wala eh. Nagtago, masukal. Paano sila nahuli? Dahil sa tindi ng gutom, lumabas sila sa bundok, bumaba sila. At habang sila may nakita silang naghabal-habal. Ano yung habal-habal? Yung nagmumotor. Tapos pinara. Ito inutusan. Amoy na amoy. Alam yung mga walang ligo. Alam nyo, maamoy mo talaga amoy walang ligo. Walang ligo eh.
Namundok lang, nagtago ron. Alam niyo, inutusan niyo itong habal-habal. Choy, bakal kang tinapay, pan. Inutusan, bili ka ng tinapay. Etong motorcycle rider, mangutak. Imbis na pumunta sa panaderya para bumili ng tinapay, pumunta sa pulis. Nung nag-report sa pulis, nako, nahuli yung 4. Bah, 4.4, hindi, magkano? More than 4. 6M, grabe. Mapupunta yun sa habal-habal. Napakarami ng motor yun. Kaya lang mula noon, hindi na nakita. Hindi mo alam kasi kung ano nangyari sa naghabal-habal na yun. Ganon katindi ang tao pagdating sa pera. Nagiging nagbabago. Pero mga kapatid, ang totoong mayaman, yung nagsinasabi ng unang Timoteo chapter 6 verse 17 to 19. Sabi doon, ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay sa lahat ng ating pangangailangan upang tayo masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakaimpok sila para sa matatag na hinaharap at makakamta nila ang tunay na buhay. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Taas sa kamay mayayaman. Narinig nyo ako ano dapat nyo gawin. Dahil mayaman tayo. Mayaman, totoong mayaman ay tumutulong sa kapwa. Matthew chapter 6 verse 20, ang sabi doon, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Nagpapakita ng pananampalataya, kabutihan at kababaang loob. Yung mga mayayaman talaga, yung mga totoong mayayaman, nagpapakita ng pananampalataya, kabutihan at kababaang loob. Nagtitiwala sa Diyos at hindi sa material na bagay. Narinig ko yung prayer kanina. Sino nag-pray kanina? Si sister. Sabi niya, alam kong dumadaan sa matinding pagsubok. Ang nakikita ko, mukhang dinadaanan ng baging kanyang bahay. Mukhang may nangyari. Pero yung prayer niyang yun, ipinapakita niya lang na hindi mahalaga sa kanya yung bahay. Ang mahalaga ay ang buhay na bigay ni Yahweh El Shaddai. Maraming tao ngayon sa mundo nabubuhay parang yung mayamang hangal. Sobrang pagtatrabaho para sa pera. Day off na, nandun pa rin. Huwag naman sobra. Magpahinga naman kayo. Di ba? Sobrang trabaho para sa pera pero walang panahon sa Diyos. Nag-iipon ng kayamanan pero kulang sa pagkakawang gawa. Kausapin ito. Wala ba close-up ito? Ikaw, ang tagal mo diyan sa Central, ang ginagawa mo diyan, nagpepekwa ka lang diyan. Pumunta ka sa St. Joseph, makinig ka ng salita ng Diyos para kay pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Inuuna ang negosyo pero kinakalimutan ng espiritual na buhay. Tulad ng lalaki sa talinhaga, pwedeng biglang mawala ang lahat. Pwedeng biglang mawala ang lahat. Nung nasunog yung mga bahay ng mga artista ron, wala na silang natira. Ano ngayon sila? Nag-hotel na sila ngayon. Naghihintay na silang magawa. Naghihintay na silang maayos ang kanilang bahay uli na ginastusan ng malaki. Now, taas ang kamay ng mga anak ni El Shaddai. Tapat nyo sa inyong puso. Now, sabi ko sa inyo mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos, nasa ating Espiritu ng Diyos, ang kaluluwa, at ang laman. Now, ganito yan para maintindihan natin. Kapag ang isang tao ay namatay, saan pupunta? Ganito yan Yung Espiritong binigay ng Diyos, saan pupunta? Babalik sa Diyos. Sa Diyos yun Gets? Yung katawan, saan pupunta?
Oh, sabi, saan ka nagmula, doon ka babalik. Nagmula sa lupa, magbabalik. Eh yung kaluluwa, saan pupunta? Ito yan. Ang kaluluwa ngayon damdamin. Kapag yung kaluluwa ngayon ay punong-puno ng galit at puot, mga kapatid, dumadaan sa proseso yan ng pagpupurga. Kailangan linisin. Kailangan alisin yung mga natira. Lahat ba ng nagsisimba, hindi nagagalit? Karamihan sa nagsisimba, nagtatanim ng galit. Tandaan nyo, hindi lahat ng tumatawag sa atin, Panginoon, Panginoon, makapapasok sa kanyang Diyos, kundi yun lamang sumusunod sa kanyang kalooban. At walang makapapasok na marumi sa langit. Eh kung marumi yung kaluluwa, puro galit, puro inggit, puro kasakiman, abay, dadaan muna sa proseso yun. Lilinisin. Matagal. Lalo na kung hindi nangungumpisal. Diba? Halimbawa, mamatay isang tao. Of course, yung katawan pupunta sa lupa, yung spirito sa langit. Eh, yung kaluluwang marumi, dadaan muna yan sa proseso ng paglilinis. Diba? Kaya ang ginagawa natin, habang nandito tayo sa lupa, meron tinatawag na, yung sila mga suffering church yan, yung mga kinakailanisin muna. Yung nandun na sa langit, yung mga santo, yung mga victorious church, tayo, yung mga pilgrimage, tayo pa yung mga naglalakbay, yung mga missionary church. Ito, pag namatay ang tao, naging bahagi sa suffering. Kasi tatanggalin talaga yan. Subalit, kung ikaw, habang ikay nabubuhay, inialay mo ang iyong sarili, ang iyong kaluluwa kay Kristo, pag ikay natulog, diretso ka sa paraiso. Diretso sa paraiso. Ito nga pinakapaksa natin, hindi ko lang ma-English, sabi ni yung director kanina, paano ko Englishin yung title? Ang pamagat kasi natin, kapiraso o paraiso. Piraso ng kasayahan sa lupa o paraiso. Mamimili tayo ron. Saglit na kaligayahan, yung saglit na kilig lang, feeling ko in love ako, may asawa pala. Feeling ko soulmate tayo. Hindi na kailangan ng kasal, magsama na tayo. Feeling mo lang yun. Pero hindi pa totoo yun. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Feeling mo lang yun. Huwag kang paloko, huwag tayong paloko sa nararamdaman natin dahil ang ating damdamin sinungaling. Pero kung ang iyong kaluluwa ay napasakop mo kay Kristo, kapatid, hallelujah. Kahit may nararamdaman ka, feeling ko, tapos sasabihin, uy, naku, feeling ko masakit. Naku, may bukol ah. Sabi ng katawan mo, may bukol, may bukol. Hindi. Kung nasa yung Holy Spirit, papalitan yung nararamdaman mo ng kaginhawahan. Pag nasimulan ng kagalingan ng kaluluwa, pagagalingin ang iyong katawan at bibigyan ka ng kalayaan simula sa karamdamang inyong nararanasan. Now, ang tanong, anong gagawin natin? Tandaan natin, huwag maging sakim. Nanood ako ng 10 Commandments, no? Thou shalt not kill. Boom. Ito, tandaan natin, huwag maging sakim. Ang kasakiman ay sumisira sa ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Kaya kung meron ka, huwag mong pagdamot. Pero hindi natin pinag-uusapan yung asawa, ha? Iba yun, ha? Iyo yun talaga. Patay kung patay, paglaban mo. Pero yung mga ganyang material na bagay, anak ko, sige, hindi mo na. Lupa, aabot pa kayo sa korte. Alam niyo ho ba? Ngayon, may issue ngayon. With all due respect, sa mga may issue ngayon tungkol sa sa Pilipinas, yung mga flood control, etc., etc. Nako, halimbawa may kasuhan. May nakasuhan. Kakasuhan yan. Dadalhin sa Sandigan Bayan, halimbawa, government official. Sandigan Bayan. Doon lilitisin. Nako, puro apila. TRO.
Ha? Aabutin ng 15 years bago magdesisyon kung kulong o hindi. Tapos kapag nagdesisyon, guilty, aakit pa sa Korte Suprema yan. Ilang years na naman. Nako, hindi na naibalik. So, ang asahan natin na katarungan ay kay Kristo Jesus na ating Panginoong tagapagligtas. Tandaan natin, huwag maging sakim. Sis, nanonood ka, huwag maging sakim. Pangalawa, ang buhay ay hindi nasusukat sa yaman. Mas mahalaga ang espiritual na kayamanan kaysa material na kayamanan. Pangatlo, maghanda habang may oras. Hindi natin hawak ang buhay. Mamuhay tayo ng may layunin para sa Diyos. Kasi hindi ka na makatatanggi kapag sinundo ka na ng insurance. Oh. Di ba? Makakatanggi ka pa. Hindi, ayoko muna. Sinusundo ka na ng memorial insurance. Paano yan? May nakahigaan ka na nakahanda. Tapos na usapan. Ano na? Sayang yung kotse mo. Hindi mo nagamit. Ibang kotse, nasakyan mo, nakahiga ka. Di ba? Ay, hallelujah. Kaya habang may oras maghihanda ka, dumalo ka sa prayer meeting. Makinig ka ng salita ng Diyos. Isabuhay ang mabuting balita ni Kristo na ating Panginoon. At pang-apat, tumayo na tayo mga kapatid. Ay, ang keyboardista natin. Pang-apat, maging mapagbigay at mapagkawang gawa. Tingnan mo yung katabi mo. Ano pa kaya ang kailangan niya? Ano pa kaya kailangan niya? Oh? Sabi na narinig din, asawa. Hallelujah. Ang pagbibigay ay isang paraan para ipakita ang kayamanan natin sa Diyos. Huwag tayo masyadong mahawak sa material na bagay. Alam mo, napapansin niyo ba? Pag namimili tayo, pag may pera ka at namili ka, ay, nabawasan. Kaya laki ng problema, nabawasan. Nung panahon ng pandemya, ako'y na-stranded sa Gumaca, Quezon. Naku, hindi man lang akong butante roon. Wala akong rehistro sa barangay. Wala talaga. Alam nyo, naghihintay lang ako kung anong may darating. Uso barter trade. Meron kang saging, palit tayo sardinas. Ako naniniwala siguro lahat ng ang pinakagamot sa pandemic ng COVID noon, sardinas. Mas maraming gumaling. Hindi, totoo lang. Hindi ako rehistrado, pero minsan pinatawag ako ng kapitan. Pinatawag ako ng kapitan ng barangay sa Gumaca. Punta naman ako. Pagdating doon, anak Leto, may pangalan ka rito. Hindi man ako rehistrado. Binigyan ako ng ayuda. Dinala ko sa opisina. Sabi ko, Lord, salamat. Kahit di ako rehistrado rito, hindi mo ako pinababayaan. Mayaman ba talaga tayo? O baka naman hangal. Pag mayaman, talagang nagsishare yan. Yung hangal, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kapatid, tandaan natin, habang nasa atin ang Espiritu ng Diyos, lagi niyang ipapaalala sa atin, mamahagi tayo ng biyaya ng Panginoon upang nag-iimpok tayo at magkaroon tayo ng kayamanan sa kaharian ni Yahweh Shaddai. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lagyan niyo kamay sa tapat ng inyong puso. Alam niyo, ito yung awiting ito, paalala sa atin, gaano ba kahalaga ang kayamanan o ang kaharian ng Panginoon. Huwag nating hangarin ang kayamanan sa mundo. Ang hangarin natin, yung kayamanan galing kay Kristo. Habang tayo nananalangin, pigit natin yung mga mata. Tayo magdasal. Oh, we give you praise, Almighty Father. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po ako
Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. sa iyong kabutihan. Lagi mong pinapaalala Lagi mong pinapaalala na higit mahalaga na higit na mahalaga ang iyong kaharian ang iyong kaharian kaysa kayamanan kaysa kayamanan sa mundong ito. sa mundong ito. Naniniwala po ako, Naniniwala po ako dumarating talaga dumarating sa bahagi ng aming buhay bahagi ng aming na kami pinadadaan mo na kami pinadadaan sa pagsubok sa pagsubok upang lalo naming maunawaan upang lalo namin ang iyong plano ang iyong plano sa aming buhay. sa aming buhay. Nananalig po ako Nananalig po ako kahit minsan kahit minsan hindi mo po ako hindi mo po iniiwan iniiwan at pinababayaan. pinababayaan. Alalahanin mo po Alalahanin mo po ang aming mga mahal sa buhay ang aming mahal sa Pilipinas. sa Pilipinas. Nawa sila rin Nawa sila rin ay makaranas ay makaranas ng kapanatagan ng kalooban. ng kalooban. Nananalig po ako Nananalig po ako ang iyong salita na aking narinig na aking narinig ay buhay ay buhay na naitanim sa aking puso sa aking puso at magaganap at magaganap sa magitan sa pagitan ng aking aking pagsasabuhay sa tulong ng Espiritu Santo. Espiritu Santo. Inialay ko po Inaalay ang aking puso, aking puso, isip isip at kaluluwa. at kaluluwa. Ang aking buong pagkatao Ang aking buong ay para sa iyo lamang. para sa iyo lamang. Salamat po Salamat sa iyong kabutihan. sa iyong kabutihan. Patuloy niyo kamay sa inyong ulo. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasa ng uhaw na puso ko. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasa ng uhaw na puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa biyaya ng buhay at kalakasan. Nadali pong ito, habang nakapatong ang kanilang makamay sa kanilang ulo, Ama, naniniwala kay Panginoon, ang himala mo po ay darating sa kanilang buhay. Sa sandaling ito, pinawawalang bisa namin ang sumpa ng kahirapan sa kanilang buhay. At Ama, alam namin ibubuhos mo ang masaganang pagpapala upang malasap nila ang kayamanang hindi nila inaasahang darating. Maging ang kayamanang hindi namin pinaghirapan, Panginoon, na alam namin malalasap namin, O Diyos. And Lord, pagpalain mo ang kanilang buhay, huwag silang bigyan ng mabigat na karamdaman at ingatan at iligtas sila, Panginoon. And Lord, sa aming mga kapatid na nanonood ngayon, ikaw na nanonood sa iyong tahanan, sa ngalan ni Kristo Jesus, idideklara ko sa iyong buhay ang masaganang pagpapala upang ikaw ay magkaroon ng lakas ng loob upang ikay dumalos sa gawain ni Yahweh El Shaddai. At naniniwala kayong Panginoon, ang iyong salita
ay naganap na sa kanyang buhay at sa buhay ng aming mga kapatid. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Patuloy naming luluwalhatiin ang dakilang pangalan sa ngalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Let's give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Ating pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkuko ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya ay tapat. Pagsabit ng gabi, di ka matatakot sa kanumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong hirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel at silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsig, di ka maano sa mga sabranteng iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay-hilay sa saklolohan. Aking ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay, at ang nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mabalang upang salantayin ang lupain ito. Maaring na rin po
Ngunit sa sandaling ang bayang na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasama. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasalang. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen.